Alright, so welcome back again sa inyo mga boss. Bagong customer segment tayo. Ayan o, kung mapapansin nyo, kamukha ni Mio Red. So itong motor na to, ka-year model niya rin, batchmate niya rin. At customer segment, so ibig sabihin time-lapse ang mangyayari. So mga modification na gagawin natin, same pa rin pero may iba lang na nabago. Katulad kay Mio Gray, yung previous video natin mga boss, ayan. So dito mga boss nga pala, ipapaliwanag ko na ng maayos yung mga modification na mostly yung concerns nyo pag nag-PPM kayo sa FB page ko. Katulad ng battery operated, ng domino switch, tapos ng full wave. So ayan mga boss, step by step yan, kaya sana tapusin nyo tong video na to para maliwanagan talaga kayo. Alright, so yung iba ito time-lapse ko na lang, yung iba naman step by step na may paliwanag. So start na tayo mga boss. Hindi ko napapaliwanag yung mga kalasan ng tornilyo kasi kung nanonood kayo ng mga previous video ko, alam na alam nyo na yan. So start na tayo. Alright, lost thread yung harap niya. So kailangan niya magpalit ng bracket sa harap. Ayan o. So ayan mga boss, checking tayo ng kung battery operated ba to. Ayan, tignan natin. Oops, eto. So kung makikita nyo, ito yung socket ng switch ng right part. Yellow red lagi ang titignan natin ha. So nag-tap ulit yung dating mekaniko nito papunta dito sa ayan, sa brown wire na to. Pwede naman to, kaso nga lang syempre, di ba? Galing to sa starter, so may tendency talaga na pag in-start nyo yung motor nya, pwedeng mabigla yung mga ilaw nya dito sa switch kasi malakas na current o yung flow ng kuryente ang pwedeng dumaloy dito sa wire na to kung hindi ako nagkakamali. Kaya yung mas safe dapat na connection na yan. So dito talaga ako nagtatap, para sa akin lang mga boss ha. Dito ako nagtatap sa red socket na to. Ayan. So yellow wire, yellow red wire, ayan na, tanggalin natin ha. Yellow red wire, ito ha, male part, tapos itatap mo siyang ganyan sa yellow red papunta ng brown wire ng red socket, alin man dito kabilaan. Pero dito sa switch na to, yung male part, ayan. So alam niyo naman ibig sabihin ng male part, ayan, parang may tite. Tapos female part pag pinapasukan. So alright, ayan, tanggalin na natin yung battery operated nya. Ayan, okay na. Tapos balik na natin. So ayan o, tingnan nyo, tinanggal nyo yung connection ng yellow red na wire dito sa female kasi hindi na nga gagamitin. Alright, so mga boss, ayan, mag-tap tayo ng battery operated. So gagawin natin yung modification na to, sundan nyo lang. So disclaimer nga lang pala mga boss, bago nyo gawin to, make sure na good connections yung mga wires nyo at walang ibang open wires o nakatap. Ayan, katulad nyo no, open wires. Problema yan kapag may nadikitan yan. So kailangan naka-ano lahat, naka-cover lahat. So check ko muna kung ano yung mga nangyari dito sa ano nya, sa mga wires nya.
So ayan mga boss, proceed na tayo sa battery operated. Single wire lang offers method yung gagawin ko. Ayan. So paliwanag ko lang na ayang yellow red wire na yan, ito. Magka-connect sila, 'di ba? Yan kasi magkakulay. So tinanggal to ng dating mekaniko. Tapos nagtap lang ng yung dating ang wire papunta dun sa may sakit ng brake light ng ito, front brake. So ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin tong lumang terminal na to. Ayan. Alright, ayan. Tapos kuha tayo ng extension na wire. So ibabalik natin siya, yung dating terminal ng yellow red wire. Alright, ayan. Tapos, eto na yung extension niya. Tapos, kunin yung red socket. Tapos, bunutin muna. Alright, tapos mag-strip dito sa brown wire. So, tingnan nyo lang kung gaano kahaba i-extend nyo para hindi na mag-spaghetti o pulido yung gawa nyo. So, yun lang yung technique doon. Ayan. Sukatin nyo muna kung gaano kahaba yung babaybayin ng extended wire nyo. So, ayan. So, bali ako, tatanggalin ko muna to. So ayan na mga boss, eto na. Fix na yung battery operated natin, ganyan kasimple. Mag-tap ka lang dito ng single wire papunta dito sa yellow red socket, ay yellow red na wire sa female socket ng ating switch. Ayan. So ito, kaya tinanggal ko na, magkakabit na ako ng domino.
alisin na natin. So ganyan dapat kalinis yung battery operated nyo. So ite-tape ko pa to para lalong mas umayos. Tapos itong yung pinagputulan, yung papuntang stator to eh. Ayan, tago nyo na lang o kaya lagyan nyo ng cover. Ito ba yung susinek? Dito? Alright mga boss, tapos na tayo sa battery operated. Ganun lang kasimple. Tapos proceed na tayo sa domino switch. So tatanggalin ko na yung mga socket ng left and right switch. Yung dito tanggal na eh. Tapos ito. Ayan, tanggalin na rin natin. At itong high beam na wire. So balik na ako sa time lapse. Next naman natin na papaliwanag ko yung sa domino. So ito mga boss, mag-start tayo sa right part ng domino switch. So meron ng domino na 6 socket. Ito, disregard na lang to kasi sa kill switch to. Ito muna tayo sa dito sa may socket na to, yung may yellow red tapos blue and white stripe. Ayan. So magiging dalawang wire na lang siya kasi etong nasa na? Etong blue black na wire na to, aalisin na natin kasi nawala na yung headlight dito sa ating right switch ng domino. So ayan o. Bali, park light na lang talaga siya. Tapos itap nyo na rin yung black and blue white. So ayan lang yung wirings nya. Color coding lang. Tapos doon na tayo sa kabila. So ayan mga boss, ito naman tayo sa left part ng domino. Ayan. So nilagay ko na yung bicolor ng mga wires from socket to new wires ng domino. Ang tatanggalin nyo lang ay yung yellow, which is yung high beam ng headlight. Ito, yung green na yung low beam, tapos itong yung headlight mismo na hot wire. Yung black tsaka blue. So ayan, tapos meron din dito sa kabila ng blue black na connection ng headlight, pero tatanggalin na natin to kasi irerekta natin sa brown wire yung headlight natin. Ayan. So mawawala na yung blue block dito na terminal. Tapos papakita ko rin kung paano mag wirings doon sa may handlebar na mismo.
So ito na mga boss, balik tayo. Ito sa Domino. Itong wires na to, yan yung color coded. Yung mga magkakakulay na pagsama-sama na natin bukod sa tatlong wires na katulad nito. Disregard nyo tong itim kasi sa passing to eh. Itong yellow for high beam, low beam ng headlight, tapos ito yung sa positive ng headlight. So ito, itong dalawang wires na to, yung green tsaka yellow, bukod talaga yan kasi sa headlight natin tatap yan. Ito lang yung matitira na black and blue. So ang mangyayari dito sa black and blue, itatap natin siya dito sa brown wire ng red socket. Kasi kailangan niya ng power source para gumana yung headlight. Kasi pag sinaksak natin tong socket na to, ayan, meron na siyang negative. So, yung headlight natin, positive na lang ang kulang para gumana. Alright, ayan. So, pag natap natin to, itong blue and black sa brown wire ng red socket, ayan, gagana na yung headlight. So, testing natin mga boss. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna tong brown wire, ayan. Tanggalin muna natin dito. Pwede naman din hindi natanggalin, pero ako tinatanggal ko talaga para malinis yung gawa ko sa customer, sa Mio ng customer natin, ayan. Tapos, ayan, i-strip ko lang siya dito, tapos lalagyan ko ng shrinkable tube. So, yung isang wire ng passing light natin kailangan sa power source din, kaya pagsasamahin na natin silang dalawa. Pwede yan, kaya nga ako bumili niyan. Wala pang ano yun? Yung socket ba sinasabi mo? Hindi ko ilalagay yung ano niya, original niyan. Ko-convert ko yan.
Na-install ko na yung throttle cable yan. Responsive na siya. Alright mga boss, so update tayo dito kay Mio Red. Ayan. So 80% na yung natatapos natin, tapos yung mga wirings clean na. So ito yung bagong pyesa na binili ng owner para idagdag pa sa mga modification. Ayan yung headlight niya. Tapos tignan muna natin yung mga ginawa ko dito sa customer segment natin na yung kabatchmate ni Mio Red. So yan, bago na rin yung ilaw niya. Tapos voltmeter, domino switch, may passing na rin yan. Yan. Tapos one click na rin. So okay mga boss, testing natin to, yung kabatchmate ni Mio Red. On na pala, ayan, alright. So i-park light muna natin, ikutan muna natin kung ano yung tsura. Uy. Alright. Tapos ite-test drive ko ng one hand lang.